Tumambay sa labas Anong oras na ba? Ay shucks, gagawa pa pala ako ng project. You're probably asking, thinking me, bakit stress ako? Siyempre may di pa ako nagagawang project. And tignan nyo naman kung anong oras na men. 9:43 PM men, wala pa akong nagagawa, nakatambay pa ako sa labas. Ito ang gagawin natin. E di clutch men. Let's go! Tekstong lugbook na sanayon dahil ito ay nagkukwento na karanasan ng mga tauhan lalo ng tagapagsalaysay at ni Vic habang sila ay naglalakad papunta sa nayon. May mga pangyayari na sunod-sunod na naganap tulad ng pagkalakbay at pagdating nila sa baryo at pakikipag-usap nila sa mga tao ron. Dahil may tauhan, pangyayari at tagpuan, ito ay isang akda na tinatawag na naratibo. Yo guys, anong oras na guys? Mga ano na pre? Ano sa ba? Yan men, 7:23 men. Maaga na naman. Ipasok pa. Pasok na naman. Siyempre, kailangan may exam. Right, yung mamayaman. Yun, kauwi na. Tuloy natin yung ginagawa natin kagabi. Descriptive. Ba't nga ba naging descriptive? May kita rin na descriptive ng teksto dahil malinaw na inilarawan ang kapaligirang ng nayon. Halimbawa, inilarawan na ang init ng araw, ang mga bundok, bukirin at kalagayan ng mga bahay at tao sa baryo. Dahil dito, mas naiintindihan ng mababasa kung ano ang itsura at sitwasyon ng lugar. Kumbaga, nabivisualize nila yon kasi nilalahad na dinidescribe. Pinapaliwanag ng buo yung mismong kalagayan ng kwento. Kaya maski ikaw nagbabasa, may internalize mo yun. Examine mo, kumbaga, na ano mo yung mismong lugar, na visualize mo. Parang, ganito pala yun, no? Angas ng lugar. Mayapa yung mga bundok, magaganda yung mga bahay, maganda yung bundok, maganda yung kapaligiran, mababait yung mga tao. Dahil lang yun doon sa binasa mo. Kumbaga, doon pa lang meron ka ng clue o parang panimulang kaalaman tungkol doon sa baryo nila. Yeah. So, pare, gutom na ako. Bago mag-edit, kain muna ako. Yun to pre itlog na sunog, ka-partner kanin, tsaka Minute Maid, man. You know, gumagawa pa yan, man. Yo, kain muna ako habang nanonood. Bigyan kayo time lapse, pre. 1, 2, 3. Na kumain yun, tuloy natin ginagawa natin. Let's go. Yo. Pangatlo, informative. Ang akda ay informative rin dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga tao sa nayon, tulad ng kanilang kahirapan at pamumuhay. Sa pamamagitan ng kwento, nalalaman ng magbabasa ang realidad ng buhay sa probinsya at ang mga problema kinakaharap ng mga tao doon. Kumbaga, doon pa lang, ini-inform tayo ng may akda ng kwento na ganun yung kalagayan ng mga tao sa nayon base doon sa pagkakapaliwanag niya sa atin. Kumbaga, visualize lang din. Na-visualize natin na ganun pala sila, ganun pala buhay nila sa nayon, mahirap. So, yun yung mismong
punto ng informative o informatibo, which is yung parang ma-internalize at maintindihan ng tao yung mismong nilalaman ng kwento. Yo. So yun guys, ano na, mag-alas 12 na naman ang hapon ng tanghali. Di pa ako tapos. Pero unti na lang. Ganun na lang. Unti na lang. Tapos to. Tingnan nyo kung anong oras na. Oh, 11:48, man. 11:48. Wala pa akong gawa. Puro drops. Yo, last na to, pre, kasi naantok na ako. Ha? Last na to. Sakit na ng likod ko eh. Kagabi pa ako walang tulog, man, kaka-edit. Wait. Yo, pangwakas. Sa kabuuan, ang kwentong Lugmok na ang Nayon ay isang akda na pinagsama-sama na narrative, descriptive at informative na uri ng teksto upang maipakita ang kwento at tunay na kalagayan ng isang nayon. Kumbaga, dito sa Lugmok na Nayon may kita natin yung narrative, descriptive at informative. Dito siya nagpapaliwanag doon sa kalagayan ng mismong nayon na pinapaliwanag sa atin ng mismong may akda. Yeah. Ito, last na talaga to. I-edit ko na lang. Tapos, bibigyan ko time-lapse, pre. Tapos, meron akong special quote, pre, para sa dulo, pre. Let's go! Guys, salamat sa panonood nyo. And then, kung may gusto pa kayong kung may nakita kayong mali, pre, comment nyo na sa baba, pre. Basahin ko. Ha? Ito, pre, last quote for today, pre. Hindi lahat ng binibigay, hinihingi. Hindi lahat ng hinihingi, ibinibigay. Sabi sa kanta, men. Kaya dapat paghirapan nyo lahat ng bagay na meron kayong na gusto nyong makuha, pre. Kasi hindi lahat makukuha lang ng paghingi, pre. Kasi hindi lahat ng binibigay, pre, hinihingi lang ng tao, pre. Pinaghihirapan yan. Kaya ako sir, pre, mag-aral ka ng mabuti, pag-graduate mo, magtrabaho ka, maghanap ka ng magandang trabaho, tapos magpatayuan ng bahay ng magulang mo. Tsaka mo na problema yung mga gusto mo na yung magulang mo kasi sila nagpa-aral sa'yo, man. Yeah. Yun lang. Hanggang sa muli, man. JJ, peace out, man.